Ayun, so good day po sa inyong lahat. Record ko lang tong video na to, para po dun sa this week natin sa yung nakaraang linggo. So sa Google Classroom, meron po akong in-upload dito na video with the topic computer networking. For video siya, mga 7 minutes lang naman yan each. So watch nyo to para at least magkaroon kayo ng idea regarding sa mga ginagamit kapag ka magsiset up syempre ng computer networks. So na-discuss ko din naman na yon last time. So para mas maganda yung visual presentation, naghanap na lang din ako ng mga recorded videos online. Tapos mas maganda kung mapanood nyo din. Okay, so para at least alam niyo yung difference ng mga network media natin na ginagamit, like kagaya niyan ng modem versus router, anong difference nila, yung hub and switch, sa router din, ayan, mga layering nila, saka kung ano yung wireless access point. Okay? So kung paano po ba sila nagpa-function. So after you watch these videos, meron na ditong mga quiz, 10 items lang naman to each. Meron tayong Q4, Q5, ay hindi ko siya narinig, Q5. Ayusin ko na lang ito mamaya. So, dapat Q6 yata. Hindi ko lang siguro to narinig. Mamaya baka marinig ko na yan. After ko mag-review. So, yan. Tatlong quiz siya. So, madali na lang naman kayo mag-answer nito. May nakapag-answer na nga kanina. Hindi ko pa pinupost. And then, after that, kaya ko rin itong ginawang video kasi explain ko din po sa inyo kung paano po ba kayo gagawa ng network diagram. So, pag sinabi po nating network diagram, meron pong scenario or parang setup kung paano nyo i-visualize yung gagawin yung computer networking setup. So, ngayon may idea na kayo kung paano ba gumagana yung mga network media natin like router, switch, patch panel, and then syempre yung computer kung paano natin siya kinoconnect sa local area network, and then also kung paano rin natin siya i-connect through internet. Okay? So, dito tayo magbe-base. Siguro magno-notepad na lang ako. Ay, ano ba? Paint pa yata. Paint na lang. Sige. Ayan. Okay. So, dito, for visualization lang naman to. Pero kayo, pwede kayong, ang gagawin nyo is handwritten lang. Okay. So, kung paano nyo ito drawing, so, parang ganito lang din. Parang nasa demonstration ko lang din. For example, ito yung ballpen, and then yan yung papel. Okay. So, for example, meron tayong problem dito na meron ako example na ibibigay sa inyo na problem kung paano kayo mag-set up ng network. Sige, tingnan natin to. Okay. So, for example, ito yung problem natin or scenario or kailangan nating i-set up. So, number one natin, yung small office network. So, a small office has the following network devices. So, ayan, nakalista dito kung ano-ano yon. So, meron siyang isang modem, isang router, isang switch, and then 5 desktop computer, saka isang network printer. And then the problem is, kailangan makapag-create tayo ng network diagram showing how all devices should be connected. Okay? So now, dito tayo magbe-base ngayon sa mga list na binigay niya. So for example, yung modem, so magdo-drawing tayo ng modem dito. Ano ba yun? Ano ba yun? Pencil. O yan, pencil. Actually, wala naman tayong sinusunod na standard. Ano ko siya masisulit? Hindi na ako gumamit nitong paint. Wait lang. Hindi ko siya masisulit. Remove tool. Remove tool.
Sige, start ko na nga lang. So ayan, first natin modem. So ang modem, usually, dyan po nang gagaling yung source of internet natin. So for example, PLDT yung ISP nyo. ISP meaning is Internet Service Provider. So it depends po. Meron po silang binibigay na modem. Modem router actually yung tawag nila kasi nandoon na rin yung Wi-Fi. Yun yung parang pinaka-source ng internet. So ayan. So for example, ito yung yung internet, para siyang cloud. O, ISP na lang lagay natin diyan. Wow, ang ganda. Tapos, sinet upan kayo, in-install lang kayo ni, for example, PLDT ng modem router siya. Tapos may mga ports yan na ganyan. Square to ha, hindi lang maganda yung drawing ko kasi nga pencil. Nakapaint tayo. Pero ito ay gagawin nyo, ballpen at papel lang din. So, yan. Labelan na lang natin na modem. Yan. Tapos, meron tayong router din. Pwede ba ako mag-copy paste? Copy paste. O, pwede. Ayun pala, pwede ko siya i-move. Pwede. Ayan. Parang hindi ko napitin yung drawing ha. So, gandaan nyo na lang din. So, medyo mahirap lang akong drawing kasi nga mouse yung gamit. Ay, bakit yun? Ayan, tapos text ko na lang din to. Tapos, label ko siya as router. Okay? And then, meron tayong isang network switch. So, dapat at least siguro 8 switch to, 8 port na switch. So, pag magdodrawing ng switch, kailangan kasama yung mga LAN port. Ayan, representation na ng mga LAN port. So, ayan, gawa tayo ng square dyan. Tapos may mga switch. So, bilang ako dyan 8. Ilan na? 4, 5, 6, 7, 8. O, yan, ha. Tapos, pangalanan lang natin, switch. And then next, meron tayong 5 desktop computer. Drawing muna tayo. So, saan ko siya ilalagay? Depende yan sa layout niya kung paano nyo siya ilo-layout. And then, may mga rules lang tayo na susundin. Okay, so drawing muna ang PC. Tamba. Sige, dito na lang. Tapos, copy ko na lang yan ulit. Okay. 5 ang kailangan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, lalagyan din ulit ng label. PC1, lagay natin. PC1. Tapos, dito, PC2. PC3. PC4. And then, PC5. Tapos, lastly, meron daw tayo dapat network printer. Paano mag-drawing ng printer? Square ko na lang siya. Paano ba? Parang ganito. And then, tapos lagyan natin ang feeder. Alis. Ayan, pwede na yan. Yun. So now, na-drawing na natin yung lahat ng devices. So, ang problem is, kailangan daw natin connected sila sa isang network. Okay? So, from modem, kailangan makapag-create tayo ng line papunta ng router. Pencil lang din. So, ayan. Kuha kayo ng isang port dito. Tapos, ikakabit nyo ngayon sa router. Okay, so may connection na silang dalawa. So, ibig sabihin, kung ito yung source ng internet natin, ayan, so magkakaroon na siya. So, ayan yung nagre-represent ng network cables nyo. Ngayon, para magkaroon din ng connection or ng internet yung switch, kukuha tayo ngayon sa isang port ng router. Linyan ulit natin yan. Punta doon. Okay?
So yan, nagigets naman siguro yan. Ha? So meaning from ISP, PLDT, lagay na lang din natin. PLDT. Nagigets in DC. Ayan, PLDT yan ha. O yan, so ito ay sinet up ng provider. So yung modem na yan, galing PLDT, ay kasama dun sa plan na binayaran nyo. So, ibig sabihin, yan kayo pwede connect ng Wi-Fi or pwede rin cable. So, ayan. Yung route, tapos meron kayong additional router, same function lang din, connected na sila, tapos nilagyan mo dito. Now, para ma-connect din natin sa network yung PC, kukuha tayo ngayon ng connection yan. Yan. Unahin ko na to. PC5. Yan. Tapos yung PC4. Yan. Tapos, yung printer, network printer naman siya, connect din natin siya sa, pag sinabi kasing network printer, may capability siyang kumonect, pwedeng via cable or pwede ring wireless o sa Wi-Fi. So, yan. So, ito na yung pinaka-diagram nyo. Ganito po yung mangyayari yan. So, kailangan, kung ano yung nakalistang network equipment, ito-drawing nyo, tapos yung connection, para makita yung diagram nyo is ganito. Parang ganito actually. So, it depende po kung saan nyo basta, kung saan nyo gustong ipwesto yung mga PC, pwedeng nandito sa site, pwedeng nandoon. It depends po sa magiging layout ninyo. So, ang pinaka-importante, kailangan kumpleto itong network equipment and then yung connection niya. Okay, understandable. So, pag sinabi po nating understandable, malinaw kung saan papunta yung linya. So, for example, yung PC5 natin, may wire siya papunta doon sa isang port ng network switch. Okay? Parang ganun din. Okay? Ang rules is dapat lahat ng drawing ninyo may label. Okay, ayan. Ito modem siya. Maintindihan. Tapos ito, router pala siya. Same lang din dito, switch siya. Okay? So may pangalan. So pati ang mga PC. Okay? So hindi naman tayong lahat is magaling mag-drawing. O kagaya nga na nakikita nyo dito sa screen, hindi naman kagandahan yung drawing. At least ma-identify nyo kung ano siya. Okay? Kung ano pang equipment siya. Pati yung printer natin. Yun. So ang rules, ayun nga, lahat ng network equipment may label, tapos yung connection is understandable. Now, kapag yung wire nyo, pwede kasi for example, magdagdag ako ng PC dito. Ito hindi nakasama dito sa problem, sa scenario. So kapag ito nangyari, kinonect nyo ng ganyan, mali na yan. Okay? So ang nangyayari kasi dyan, nagkaroon na kayo ng short circuit. Okay? So yan. So yan yung iiwasan nyo. Okay? So minsan naman, ang ginagawa pa ng iba, pinapaikot-ikot pa, ginaganon. Tapos kukonect dyan. Tapos dito, hindi naman pwede yun. Dalawa sa isang port. So, X yung ganyan, ha? Okay? Sana nag-gets nyo. Okay na siguro yan, no? Pwede na ba yan? Sige nga, bigay pa tayo na isang example pa para maliwanag. Hindi tayo, don't say. Ito naman yung problem number 2 natin. Bigay natin dito. Okay, so sa problem number 2 natin, yan, a house has the following devices. So bahay lang naman daw. So isang modem, halos ganun din. Kailangan din ng Wi-Fi router. Dalawang laptop naman, Wi-Fi connection daw siya. Smartphone na Wi-Fi at isang smart TV. So wala tayong desktop. So draw a network diagram showing how these devices connect to the internet. Okay. So now, unahin natin, modem ulit. Meron siyang halos 4 na port. Modem router na kasi siya. Tapos may ISP ulit tayo dito. Yan. Tapos Wi-Fi router daw. Ayun nga. Tinapi ko na nung dapat siya.
Ginawa, tinrawing ko na, masipag ako. Tapos, ang pangalan, Wi-Fi router. Yan. Tapos, meron tayong dalawang laptop. Paano drawing yung laptop? Dapat yata sa inyo. Sige, ito na lang. Basta itsurang laptop ha. Laptop. Laptop 1, laptop 2. Tapos copy ko na lang to. So, yun. And then, meron tayong smartphone, dalawa. Cellphone pa. Remove. Dito na tayo maglagay ng cellphone. And then TV. Last na yun, no? Lagay tayong TV dito. May sungay. Tapos, lagyan natin yung TV. Okay. So, ang nakalagay, a house that has the following devices. So, na-drawing na po natin siya. Tapos, ang problem yan, draw a network diagram showing how these devices connected to the internet. Okay? So now, first na gagawin is, syempre dapat kukuha tayo ng source ng internet dito sa modem from Wi-Fi router. Okay? So now, si laptop 1 and 2, pwede tayong kumonek sa TrueLAN. Pero may Wi-Fi capabilities naman na siya, di ba? So, ang mangyayari na rin dyan, wireless na silang lahat. So, lagyan nyo na lang ng parang signal. Napapunta doon sa router. Tapos ito, pwede natin lagyan ng wired na lang. Para at least may wire din tayong kasama. Connected. So, yan. Tignan nyo yung wiring ko. Iniiwas ko siya kung saan matatamaan yung ibang equipment. Ha? Para malinaw. Tapos yung smart TV, pwede rin siyang wire, pwedeng hindi. O, syempre, Wi-Fi na lang din natin. Yan. So, ayan yung pinaka-basic setup ng network diagram based dito sa problem ko. Okay? So, yun. So, now, ang gagawin nyo is papel lang sa yellow, ay papel lang and then ballpen. Drawing lang kayo. Ang problem na ibibigay ko sa inyo para sa activity nyo, ito yung magiging last activity nyo for finals. Ito. Ano ba? Mag-renew ako dito. O now, ito naman yung gagawin ninyo. Yan, kita naman siguro to, no? So now, itong activity nyo na to, yung school computer laboratory. So ayan, gagayahin nyo lang ginawa ko nila. Pero ito, iba na. Okay, so merong isang router, may dalawang switch. Tapos meron 20 desktop computers. Isang network printer, saka isang wireless access point. Now, the problem is, you must create a network diagram that shows how all devices are connected. So all computers can access the internet and printer. Okay, gets? So kung paano yung ginawa ko kanina, ganoon lang din yung gagawin niyo.
Now, susulat nyo lang yan sa yellow pad or pwedeng coupon ban para plain white. Dodrawing nyo lang doon. Okay, so dapat understandable, nakikita kung saan papunta yung linya, then kompleto lahat ng network devices. And then, syempre, susundin nyo yung problem na isusolve nyo yung problem dun sa network diagram na gustong ipagawa sa inyo. And then, kapag natapos na yun, nakadrawing nyo na, picturean nyo po yun ng malinaw, tapos yun yung i-upload nyo sa Google Drive folders ninyo. Okay? So, yun yung parang magiging Q7 na yata, yung pang last. Okay? So, yun. Sana na-gets nyo yung video na to. And then, upload ko na lang siya para makita nyo na din dun sa Google Classroom. So, that's it. So, ang deadline nito is mag-check ako nito ng Wednesday. So, kung ano yung makita ko doon, Wednesday, ayan, 18. March 18. So, kung ano yung nakita ko doon na nakapag-submit, yun yung i-check ko. Pag may laman, lalagyan ko ng points. Yung wala, syempre, wala. Wala akong ilalagay na grades dun sa final quiz nila. Okay? Dapat alamin nyo to kasi preparation nyo to sa finals exam. Next week tayo magpa-finals kasi nga magmamahal na araw na. Ayun. And then, announcement, accepted sa finals yung merong Cisco ticket. So, ang gagawin nyo, picturean nyo yung Cisco ticket ninyo, kasama mukha. So, for example, ticket. Kasama nyo doon, kasama yung mukha nyo para alam ko na kayo nyo, may mga number yung ticket nyo. Pag na-picturean niya, selfie with the Cisco ticket, upload dun sa Google Drive folders ninyo. Okay, so yung mga meron nakapagbayad, so yun yung magiging proof na nakapagbayad niya kayo, accepted na kayo sa finance. Yun, next week. Okay, so abulin nyo na, last day yata ng payment, di ko lang sure kung kailan. Hanggang 18 na lang din yata. Kasi next week na yung Cisco Roadshow natin. So yun, that's all. Kung merong hindi naintindihan, siguro na-explain ko naman lahat. Pwede nyong i-playback. That's it. Thank you. Bye.